At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ang Korte Suprema ng Pilipinas ay nagbigay ng pahayag ukol sa issue ng impeachment case na isinampa ng Vice Presidente ng Pilipinas, Sara Duterte, laban kay President Coting ng Norte Jr. Ang pagtugon ng mataas na korte ay naging sentro ng atensyon ng mga mambabatas at eksperto sa politika sa mga nakaraang araw. Ano nga ba ang mga hakbang na ipinatupad ng Korte Suprema ukol sa kasong ito? Noong nakaraang linggo, matatandaan nga natin na nagsumite si Vice President Sara Duterte ng isang impeachment complaint laban kay President Marcos. Ayon sa mga detalye ng reklamo, may mga seryosong aligasyon hinggil sa mga paglabag sa saligang batas at hindi pagsunod sa mga prinsipyo ng transparency at accountability sa pamahalaan. Kasama sa mga ibinanggit na issue ay ang mga desisyon ng Pangulo ukol sa ilang mga proyekto at mga kasunduan sa iba't ibang sektor ng gobyerno. Dahil sa seryosong kalikasan ng kasong ito, ipinahayag ng Korte Suprema ng Pilipinas na magsasagawa sila ng pagsusuri ukol sa mga legal na aspeto ng impeachment case. Ang issue ng kung ang impeachment complaint ay may sapat na batayan at kung ito ay nararapat na pagtuunan ng pansin ng Kongreso at ng mga mambabatas ay magiging isang mahalagang usapin na tututukan ng mga eksperto at tagamasid sa batas. Gayun din, isang aspeto na ikinagulat ng marami ay ang pagtukoy ng korte sa mga legal na hakbang na maaaring isagawa upang matukoy ang kredibilidad ng mga aligasyon. Ayon sa mga legal na eksperto, ang issue ng impeachment ay may kaakibat na matinding legal na mga kondisyon. Kailangan na ang mga aligasyon ay may sapat na ebidensya na magsusustento sa mga akusasyon laban kay President Marcos. Binanggit din ng ilang mga eksperto sa batas na may mga mekanismo ang Kongreso upang matukoy ang kredibilidad ng mga kaso laban sa mga mataas na opisyal, kaya't magiging isang malaking hakbang kung magpapatuloy ang proseso ng impeachment sa mga darating na linggo. Samantala, hindi rin nakaligtas sa mga reaksyon ng mga mambabatas at mga miyembro ng publiko ang mga hakbang na ginawa ng Vice Presidente. Ayon sa ilang mga mambabatas, ang hakbang na isinampa ng Vice Presidente ay maaaring may kinalaman sa mga hindi pagkakasunduan sa loob ng pamahalaan. May mga nagsasabi na ito isang paraan upang maipakita ang kanilang pagtutol sa isang desisyon ng Pangulo, samantalang may iba namang nagsasabi na ito ay isang taktika lamang sa politika. Patuloy pa ring susubaybayan ng mga susunod na hakbang na gagawin ng Korte Suprema hinggil sa impeachment case na ito at kung ano ang magiging tugon ng Kongreso. Sa mga susunod na araw, asahan natin ang mga maraming detalye at reaksyon mula sa mga opisyal at eksperto. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang pagsunod sa mga proseso ng batas upang masiguro ang patas na pagsusuri ng kaso. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Para sa flood control program. At pag tumingin po kayo dito, sabi ni Senator Cynthia, wala na kayong makikita, hindi nyo na makita yung Manila Bay, Manila Sands na. Kung tayo po ay magbabalik tanaw dito sa mga reclamation na ito, matagal na pong nababalot ng kontrobersya ang mga ganitong proyekto. Noong 2002, naging malaking issue ang kasunduan sa pagitan ng PEA o Public Estates Authority at Amari Coastal Bay Development Corporation para mag-develop ng higit 150 hectares reclaimed land sa Manila Bay. At sa mga ginawa na pong reclamation projects, may kahit isa po ba, Mr. President, kahit isa na pag-aaral na narinig tayo dito sa Senado na magpapatunay na hindi magdudulot ang mga ito ng pagbaha? Tinanong din po natin yan nung mga nakaraang pagdinig, Mr. President. May we show the clip? Yes or no lang, Secretary. Tinanong ko po si Secretary Bonoan kung meron po ni isang pag-aaral na magsasabing hindi na... Yes or no lang, Secretary. Naka-apekto ba? Hindi, naka-apekto. Ito lang, una yung ngayon ha, Secretary. Doon na tayo sa past. Dito sa ginawang reclamation dito. Ito, kitang-kita natin dito yan eh. Nakasama po ba? May pag-aaral. If you say na hindi nakasama o hindi nag-worsen, I wanted to see a empirical data or any study that says hindi naman nakasama.
Okay naman po yung pagdahali ng kwan dito sa kwan life secretary. Nakasama po ba? Tumaas po ba yung baha? I cannot offer an answer, Your Honor. I'm sorry. Mr. President, after that particular hearing na ginawa po natin sa Senado, ang Pangulong Bongbong Marcos ordered the indefinite suspension of 22 Manila Bay reclamation projects to give way to a thorough study on their environmental impact and legal compliance. However, Mr. President, just 3 months later, DENR announced that 2 out of 22 reclamation projects were able to pass their compliance review, leading to the approval of the project's resumption. Ginoong Pangulo, tuwing tumitingin po ako sa Manila Bay, laging may kurot ngayon sa aking puso. Tuwing napapatingin po ako sa mga reclamation projects na ito, siguro yun yung dahilan kung bakit hindi na matawag na Manila Bay ang lugar na ito kung hindi Manila Sands. Mr. President, hindi po pwede na sasabihin na lang po natin sa taong bayan, malakas kasi ang ulan. O di kaya maraming tubig ang ulan na dala ng bagyo. Hindi po ito katanggap-tanggap, Ginoong Pangulo. Hindi naman po tayo nagpapanggap na eksperto sa usapin na ito. Pero wag naman po sana natin gamiting dahilan ng climate change. Magpapagawa ka ng proyekto tapos sasabihin mo, hindi mo alam kung uulan, hindi mo alam kung babagyo, hindi mo alam kung babaha, flood control nga po yung proyekto eh. Hindi ko na po alam kung ano ibig sabihin ng flood control pag dinefine nyo. Senate Minority Leader, hindi ko na alam. Ano ba yung control na tinatawag? Parang walang baterya yung control. Wala kahit katiting na control tayong nakita nitong mga nakaraang araw. Wala po bang mga datos sa pag-aaral na makakatulong sa pamahalaan para implement ito? At ngayong taon po, tinignan ko na po yung NEP. 1 billion a day pa rin. Mr. President, alam niyo sa Bulacan, kahit po ang mga kalsada na hindi madaanan dahil sa baha 10 or 15 years ago, and I'll say this, looking at each other's faces, looking at each one of you, eye to eye, Mr. President. The past 10, 15 years ago, yung parehong mga kalsada na not passable pa rin. Ewan ko po sa inyong mga lugar, Ginoong Pangulo. Ewan ko po sa lugar ng ating mga kasamahan dito sa Senado. Ang tanong ko lang po, hanggang kailan ba tayo gagawa ng feasibility study? Na hindi naman po may implementa pag meron na namang feasibility study. O ngayon ho, sa NEP, tinignan ko ngayong taon na to, 27 billion DPWH alone ang feasibility study. Nakikiusap po ako, Ginoong Pangulo. Nakikiusap po ako sa bawat isa na naririto. Sa aking mga kasamahan sa Senado. Nagsasawa na rin po ako humarap sa aking mga kababayan, Mr. President. Taon-taon na lang. At sasabihin po sa akin, yung hanggang dibdib na baha, Mr. Senator, ngayon lagpas tao na. Ganun na lang po ba tatanggapin natin, Mr. President? Ayon po sa datos ng PSA, halos 500 billion pesos na ang halaga ng pinsala na dulot ng bagyo at iba pang sakuna sa ating bansa sa loob ng isang dekada. 10 years, Mr. President. Pero pag tinignan niyo po yung gastos natin sa flood management program alone in the past 10 years, Mr. President, it's 1.14 trillion pesos, Mr. President. 1 plus 1, Mr. President. We need a comprehensive plan to address flooding now more than ever before because even according to study by Climate Central, an independent organization of scientists, major cities in NCR could be submerged in water by 2050. The same study also indicated that our home province, my home province in Bulacan, could suffer the same fate mas mabilis 25 years from now, Mr. President. Nakakabahala po ito. The billions of pesos that we spend for flood control should also go to projects aligned with the Supreme Court mandamus ruling on Manila Bay which ordered 13 government agencies to clean up, rehabilitate, and preserve Manila Bay and make it fit for swimming. Meron po 2008 mandamus ruling ng Supreme Court. Sabi po doon sa 13 government agencies,
Mag-clean up kayo, i-rehabilitate, i-preserve ninyo yung Manila Bay, and make it fit for swimming. Paano ka magsuswim kung puro buhangin ang makikita natin ngayon? Kung naintindihan yan, Mr. President, gusto ko rin pong malaman. Dahil kung pinapapreserve yung Manila Bay, kung sinasabing make it suitable for swimming, the only thing na nakita ko the past so many years is the Dolomite Beach. Nothing more. Dalangin ko rin po, Ginoong Pangulo, na magkaroon tayo ng clear-cut policy on reclamation projects. Nais ko pong magwakas by saying, Mr. President, na nagkasalansan-salansan na, lumaki na ang problema natin. May oil spill na rin po dun sa motor tanker ng Jason Bradley at MT Terra Nova sa Bataan. At least, yung Jason Bradley, diesel lang. Pero yung MT Terra Nova, medyo mabigat po, Mr. President. Pinangangambahan din po na aabot ito dito sa Maynila. Mr. President, distinguished colleagues, hindi na po band-aid solution ang ating kailangan. Hindi po natutuwa yung mga kababayan natin na dinadala natin sila sa evacuation center. Kahit may dala po tayong relief goods, hindi na po sila natutuwa. Di naman po nila gusto yun eh. Di naman po nila gustong pumipila lagi para makakuha ng relief goods, Mr. President. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila, solusyon. Hanggat wala po tayong klaro, Ginoong Pangulo, hanggat wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong unli baha. Pero hindi po unli ang resilience ng ating mga kababayan. Hindi po unli ang ating pondo. Hindi po unli ang buhay ng ating mga kababayan. Kaya, Ginoong Pangulo, dalangin ko po sa susunod na mga bagyo dahil nasa letter C pa lang tayo, karina pa lamang po tayo, ay hindi na unli ang baha at ang pasakit sa sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Ginoong Pangulo, at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat, Senator Joel, kahit sa punin niyo ako sa pagkadismaya sa nangyaring matinding baha noong nakaraang linggo dahil sa Bagyo Karina. At hindi lamang sa Bulacan nangyayari ito, kundi sa halos maraming parte sa ating bansa. Lalo na kasama na rin naming lungsod sa bayan ng San Juan. At sumasangayon din ako na kailangan natin magpatupad at pagbigyan ng epektibong solusyon. Maraming salamat, Senator Joel. Mr. President, Senator Grace Poe is seeking the floor. Senator Poe is recognized. Thank you, Mr. President. This is just in reaction to the privileged speech of our colleague, Senator Joel Villanueva. I feel his frustration and his pain, and I would also like to thank our minority leader for this indulgence. It will be very quick. I would just like to give an update, especially with the Finance Committee. We were just in receipt of the National Expenditure Program's budget for this coming year. Kanina lamang ay dumating ang NEP. Lumalabas na 900 billion na budget ng DPWH. 254 billion ang nakalaan para sa flood management program. Ito ay tumaas pa sa nakalaan na budget last 2020 for this 2024. Samantala, ang MMDA rin ay may sariling budget. Hindi lang DPWH. 5.5 billion ang budget nila at 40% nito or 2.4 billion naman ang nakalaan para sa flood control. Actually, Mr. Chairman, meron pa kaming unfinished business sa MMDA dahil may mga pumping stations sila last year na parang gusto namin tanungin kung talagang gumana ba. So, Mr. President, I would just like to say sa darating na budget deliberation, dadaan sa butas ng karayom ang flood control budget ng DPWH, MMDA at iba pang mga ahensya. Dahil hindi ako sang-ayon at hindi tayo sang-ayon na dagdagan ng budget para sa flood management hanggat hindi nila na ipapaliwanag na maayos kung paano nila at saan nila ginagastos ang mga pondo nung mga nagdaang taon. Kasi pag sinabing dredging, sinusukat ba natin kung gaano karaming lupa ay natanggal? Saan nila nilalagay yun? Tapos sa mga pagdinig, alam naman natin na ang daming kulang-kulang ng mga
nangyari. So, yun lamang, Mr. President. I would like to thank our colleague Senator Joel Villanueva for raising this very timely and important issue which we seem to experience every year. Kung hindi tag-init, walang tubig, punong sobra-sobra naman ng tubig. Diba? Parang, yun na. So, maraming salamat, Mr. President. Thank you, Senator Grace. Just to also add to what our chairperson of the Senate Committee on Finance had already mentioned, and I thank her for her support. Mr. President, let me just correct my figure doon po sa feasibility study that was submitted to us in the NEP, page 916, Mr. President, of the expenditure program. Yung support to operations na pre-feasibility study ay 23,605,000,000 po yung exact data na nakuha po natin. At muli, Ginoong Pangulo, gusto ko rin pong sabihin doon na hindi po kasama dito yung binanggit sa atin noon ni Secretary Bonoan na sinasabing game changer na major project doon po sa Central Luzon. Hindi pa rin po kasama dito. Salamat, Ginoong Pangulo. Thank you, Senator Joel. Mr. President, Senator Lauren Legarda would like to express a manifestation of support. Senator Legarda is recognized. Thank you, Mr. President, presiding officer. I would like to commend our colleague, the former Majority Leader from Bulacan, for his timely intervention regarding the floods brought about by Typhoon Karina. Hailing from a province like Bulacan and nearby Malabon, where I was born and raised, we know what our people went through during Karina. But I just have a very brief question. When I went around the day after the typhoon and I went to my barangay where I was born, which is Potrero in Malabon, Mayor Sandoval was there and mentioned that the navigational valve in Navotas, was not working, and it is under the supervision of the MMDA, and it's been out of service for a while, and it needed hundreds of millions to be upgraded, rehabilitated, and of course procurement takes time. I want to know if that is part of the reason why, first, there was a storm, second, it's high tide, third, the navigational valve was not working, and that is what would bring in the water from Manila Bay if it's high tide. So I'd like to know if that is part of the reason why Kamanava was easily flooded. Thank you, Mr. President. Thank you, our esteemed colleague. I think your information is as good as mine. I rely also on the news, Mr. President, that indeed may sira, hindi gumagana, etc. At to add to add salt to the wounds, Mr. President, yung pong narinig natin kaninang umaga sa ating Senate President sa kanyang text message sa bawat isa sa atin, yung pong hindi ko po alam kung parte po yan na sinasabi na hindi daw po gumagana yung pumping station at dahil hindi daw po naka-switch on at ang binigay po sa kanyang rason ay wala pong gasolina at black daw po with trash. The only thing I can mention right now, Mr. President, distinguished colleague, is that when I see this afternoon, the National Expenditure Program, finally, meron na pong ginagawang feasibility study. There was a 15 million allocated funds feasibility study for National Capital Region. So I suppose that would be part of it, Mr. President, distinguished colleague. MMDA. This is under DPWH, Madam Mr. Yes, President. thank you for that information. That's very quick. However, I am told that the navigational valve is under the supervision of the Metro Manila Development Authority. So perhaps we could find out again, ang Metro Manila, ano ba? Sino ba ho ang in charge nino? At ano ba ang DPWH? How do they? Yes, because every time there's a budget season, they always pass the buck, and probably during the time of the majority leader, when he was MMDA chair, he must have been in charge of it. But sometimes the taskings and the
jurisdictions change. Another question, If I may the answer gentleman- right away your previous question, Mr. President. And again, I'm just relying on information that was given to me, Mr. President. The navigation gate was damaged after a barge forcefully entered the channel from the sea going to the shipyard in Navotas. And this happened actually in June 7, 2024. So this was before the onslaught of Typhoon So Karina. it's not. Yes, you're correct. It happened quite recently, and I'm not sure if it's correct. It needs hundreds of millions to Yes. repair, and because it's in the middle of the year and it's not a line item, it would take time. And that means if a navigational gate or valve, whatever it's called, is destroyed, then something is not working, and therefore the floods will happen. And that explains it. So my question, which perhaps a good gentleman need not answer, is what do we do when something so major breaks down because of an accident, a barge? How do we actually fix it in the middle of the year when there's no provision for parts or for repair of these expenses? Mr. President, to answer bluntly, number one, common sense. Kasi turn on